Hi mga madam, so I just want to share something about being an online seller. So I know karamihan sa mga online seller dito nakaka-experience din ng mga ganito. Kaya please don't misunderstand ko ano man yung mga sasabihin ko. I'm not here to drag anyone. I'm here to grow and keep moving forward. So kasi today, meron akong dalawang customer na encounter. And it makes me very sad kasi hindi ko alam kung saan nila hinuhugot yung mga ganitong wordings or I don't know, galit or something. So, meron ako na-receive na reply na ganyan. So, ako actually as online seller, 6 years na akong seller, sanay na ako sa mga ganitong message or mga reply. So, tinakpan ko yung name kasi ayaw naman natin mag-mention ng any names dyan. So, okay, ang issue naman dito sa pangalawa is, na-deliver ng mabilis, on time, at maayos yung items. Pero ang naging problem is, pagdating ng rider doon pinag-antay nila, and ayaw nilang bayaran yung shipping. So, anong nangyari? Binalik ni rider yung item sa atin, and pinapa-refund nila yung pera na in-order nila. Which is sa akin wala namang problema. Pero nakakasad sa part na to, ginawa natin yung best natin, pero ending tayo pa rin yung may mali. So itong dalawang scenario na nangyari sa atin today is totally magkaiba. Isang late ng shipping at isang sobrang bilis ng shipping. So ang fact doon, gawin mo man ng maayos yun or hindi, still makikitaan ka pa rin ng mali. Some of the customers kasi na misunderstood nila. Pero alam nyo mga madam, despite of negative and bad feedbacks na nakukuha ko, mas marami pa rin yung mga positive. And lagi ko lang iniisip, wala namang perfect sa mga online seller. Meron at meron talaga kami may encounter na ganito, kaya normal po yan. Sa 6 years ko po na pag-online selling, parang bilang lang sa kamay kung ilan yung may mga negative feedbacks. Kaya I think that's the reason kung bakit nagtatagal ako dito sa ganitong industry. Kasi 'di ba kapag puro negative lang yung mga nakukuha nating feedback sa service or customer natin, is wala nang babalik and hindi tayo hahanapin sa market. And proven talaga yan. Kasi alam nyo, kahit na nawala yung Facebook ko, tingnan nyo, parang 1 week to 2 week, naka-recover agad ako. Lahat ng mga regular customer ko bumalik and hinanap talaga nila ako. And ang nakakatuwa pa dun, kasi alam nila yung number ko, so alam nila kung saan ako hahanapin. Kaya 'di ba parang despite of everything na may nakukuha pa rin akong ganito, still, dun pa rin ako sa positive tumitingin. Kaya tayo mga online seller, bakit tayo magi-give up? Kapag alam naman natin na nag-i-improve and may progress, sa tingin ko dapat ituloy lang natin. So ang top advice ko lang para sa mga online seller na kagaya ko and sa mga mag-start pa lang, please mag-ipon po kayo ng napakahabang pasensya. And totoo yan, mas maraming challenges, mas maraming blessings na darating. And sa mga customers naman po natin, I believe na wala pong perfect sa mundo. Minsan may mga delay, may mga pagkakamali, pero kung hindi naman yun palagi, matuto po tayong magpalagpas. Kasi ako, I'm not just an online seller, pero customer din po ako. And always remember, try to put yourself in someone else's shoes before you judge. So that's it for today. Bless you!